Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang umaga po. Mayapayabak po. Dito pong announcement. Ken pong Sunday, 31. Natin tamo pong service. Regular service siya po. Ito pong 9:30. Po. So next week po, balik po tayo sa 9:30. Attend po tayo. Yun po yung last Sunday of the year. Last Sunday of the month, last Sunday of the year. Ano po, at attend po tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa binigay po niyang pagpapala at kabutihan po sa atin. Mamaya pong hapon o gabi, mayroon din po tayong service. Ano po, yung ating yearly Christmas Eve service. Nagkataon po na tayo ay mayroong Sunday ngayon, kaya dalawa po yung ating service. Ano po. So, yung pong ating mamayang gabi ay yun po ay yearly nating ginagawa, no? Yung ating evening service ng Pasko. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa mga sumuporta sa ating pong Christmas party, mga naghandog o nagbigay po ng suporta in terms of their finances, yun po sa pagdalo po ninyo, mga goods po na naipamigay po natin. Sana next year ay mas marami pa at mas malalaking mga prizes ang mayano natin, ano? Hopefully, by the grace of the Lord. Wala na ba akong nakalimutan? Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Luke chapter 2, verse 10. Luke chapter 2, verse 10. Ikitso na po. Luke chapter 2, verse 10. Ito pong sinasabi ng salita ng Panginoon. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Tayo po manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na inyong ibinigay.
upang kami ay makasamba, makapagpuri, makapagbigay ng parangal sa inyo. Salamat sa inyo pong kabutihan. Salamat sa inyong biyaya sa amin. Salamat sa iyong mga salita na pwede po naming ma-enjoy ngayon, mapagsaluhan, kami ay maturuan, kami po ay ma-inspire sa pamagitan ng mga ito. Kasihan mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Iparamdam mo sa amin, Panginoon, ng makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos, at dinadakila. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name. Amen. Tayo po'y makakaupo. Gusto mo nating i-welcome yung mga kasama ni Sister Lu. Mga apo po ninyo? Apo o anak? Welcome. Welcome kayo dito. Praise God. Hallelujah. Mga ilang taon na po ang nakakaraan bago dumating yung paghahari ng mga cellphone. Mayroon pong panahon na ang mga tao ay naghihintay po regularly ng balita. Naranasan po ba niyo yun na kada alas 7 yata, alas 7 o alas 6, yung prime time. Kaya sumikat si Mike Enriquez po noon dahil doon sa kanilang 24 oras. Yung sa iba naman, yung yung balita sa Channel 2. Magandang gabi, bayan ba? Hindi ko lang. TV Patrol, sorry po. Channel 7 kasi yung ko namin. So sa TV Patrol, hinihintay po nila yan. Ngayon, kung ang isang tao o isang professional, siya po ay hindi niya nahabol yon dahil sa kanyang trabaho. Malamang-lamang, yan po ay maghihintay ng mga late night news. Tapos pinag-uusapan. Naranasan ko rin po yung mga nakita rin na ang mga opisina ay merong mga regular na mga dyaryo. Meron pa po bang mga regular na pinapadala sa mga opisina? Parang wala na, Wala na. Pero dati, meron araw-araw, meron, pati yung mga ibang mga pamilya dito, meron silang mga regular na pinapadala ng dyaryo, newspaper. Noon po yun. How times have changed. Wala na ngayon yan. Ang hari ngayon, ang cellphone. Gusto mong makibalita sa cellphone. Ano pa ba? Relo mo, cellphone. Alarm clock, cellphone. Libro, cellphone. Biblia, cellphone. Pinalitan lahat. Marami ang pinalitan. Times have changed. Pero doon po sa mga balita na binabalita, sa mga news ay makikita natin na ang marami po doon ay hindi good news. Ang marami po doon ay bad news. In order for a news na makuha po niya yung slot doon sa front page, kailangan spectacular yan. Yung mga good news ay nandun sa mga feature siguro. But many in the news are not good news. But we want to hear a news, na good news that will affect our lives for the good, for our good. At hindi lamang po basta information ang balita. Sana gusto natin yung balita that will affect our lives for the good. Mayroon pong isang magandang balita na binanggit po yung angel dito. Ang sabi niya, do not be afraid, I bring you good news.
At ano po yung good news na yon? Ang good news na yan ay it will cause great joy for all the people. Makikita po natin na ang Diyos na makapangyarihang ito, the God of the universe, the omnipotent God, the omnipresent God, the omniscient God, the God who created everything, siya po ay naghanda ng mabuting balita para sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ng Galatians chapter 4, verse 4, dun sa time ng Panginoon ay darating ang kanyang anak. Dun sa piniling panahon ng Diyos ay darating ang Panginoong Yesukristo upang iligtas ang bawat isa na mananampalataya. Ano po? And people need to understand this good news and accept this good news. Amen. We must accept this good news that the angel proclaimed. Ano po? Ito po ang mabuting balita na nagbibigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa at restoration ng ating relasyon sa Panginoon. Iyon po ang isang napakagandang balita. Ano ba ang mabuting balitang ito na dineclare po ng angel? Tandaan po natin, by the way, ang mga angel po, hindi po yan sinasamba. Ano po? Namangha po si John. Namangha si John, nang makita niya yung angel, nagpapatira pa siya. Tapos sabi ng angel sa kanya, wag mo ako sasambahin. Kahit nagaano ka-glorious yan, they are nothing compared to the glory of the Lord. Ano po? Ang mensahe po ng anghel, o ang mensahe ng Diyos sa pamagitan ng anghel, binabanggit ko pala ito. Ang angel po, ang ibig sabihin, messenger. Messenger sila ng Panginoon, tagapagdala ng balita ng Panginoon. Makita po niyo sa Gabriel, doon sa mensahe po niya kay Zechariah, same angel na binanggit po kay Mary, messengers po sila. Ito sa bagay dito po hindi binanggit yung pangalan, but it's still they bring the message of the Lord. What is this good news that the angel proclaimed? At paano po ito aapektuhan sa atin? Kasi sabi po natin kanina, not just information. Kasi kung minsan mga balita o current events, nilalagay lang natin dito sa isip natin. Para tayo ma-feel ng information, tapos para may makuha natin pag may pag-uusapan. But, tayo po, ang tao, ako'y naniniwala na siya ay naghahanap ng balita na maapektuhan po niya, maapektuhan ng kanyang buhay. At hindi lamang siya, bagkus ang whole human race. Ang mensahe po ay the good news, ang pamagat, the good news. Ano ba ang good news? Ang good news po ay ang Diyos dumating sa mundo. Si David po, nagtataka siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, sino po ako at sino po ang aking pamilya? Nabibigyan mo ng malaking palaga. Sabi po sa kanyang ibang sinulat, what is man that you are mindful of him? Ano ba ang mabuting balita? It comes from the word gospel. So pag sinabi natin gospel, ay yun na yun. Yung gospel ay good news. Ang gospel, ang ibig sabihin po sa ibang meaning, o good news, ang ibang ibig sabihin niyan ay glad tidings, mga mabuting pagbati. Kaya yung good news nung dumating yung angel, sabi ng do not be afraid. Mayroong good tidings na ibabalita sa inyo. Ang sabi ng angel kay Mary at saka kay Zechariah at saka dito, ano po? Nanggaling po ito sa word na gospel, which means glad tidings. Ito pong gospel na ito
itong mabuting balita na ito, God coming into the world, ito po ang core at ang puso po ng Christian preaching. Hindi dapat umaalis ang pangangaral ng salita ng Diyos dito po sa mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Si Jesus dumating upang iligtas tayo. God coming into the world. Ano po? Ang original po daw nito, related, yung word na gospel, related po ito doon sa mga news na mayroong mga military triumph. Nung kapanahunan po ng Babylon, kapanahunan po ng Greece, kapanahunan po ng mga Romans, ang ginagawa po nila, meron po silang mga campaigns na tinatawag. At ano po ba yung mga campaigns na yan? Ang mga campaigns na yan ay kung meron silang mga pinupuntahang mga lugar, mga bansa, at yan po ay nasakop nila. Military campaign. At kapag yan po ay nasakop nila, ano po, yung pong balita, yung good news related doon sa mga military campaigns po nila, mga triumph nila, ay associated po originally doon po sa word na yan, good news. Ano po? Related to the news of military triumph. Si Paul, binanggit po niya yan eh. Ano po? Si Paul, mayroon po siyang, I think it's in 2 Corinthians. Basta meron po siyang sinasabing, sinasama doon sa parada ng tagumpay. At ang doon po ay yung mga dahil kapanahunan po ng Rome yon, ng Roman Empire, ay yung pong nasa kaisipan ay yung pong pagkatapos po nilang nagsakop ng mga bansa, ano po, darating po sila sa Rome. Pagdating nila sa Rome, meron silang mga parada. Ano po, at nandun po yung mga napakaraming tao sa Colosseum. Ano po, nandun sila. At papasok po sila doon sa gitna ng syudad ng Rome at nagsisigawan yung mga tao. Yung original na gamit po ayon. It's related to military triumph. Yung good news. O nga naman, good news para sa isang bansa. Biruin mo, hindi lang sila ngayon isang bansa, nakakasakop ng mga bansa, nagiging imperyo. Parang United States, maraming mga states. Ano po? Pero nung pong maisulat ang New Testament, ang mga nagsulat po nito, inassign po ang word na gospel, good news, doon po sa pagliligtas ng Panginoon. So ngayon, ang context natin ay hindi na po doon sa military triumph, bagkus ang konteksto natin naintindihan ngayon na ang good news o ang gospel ay ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. The gospel is the good news or the gospel is good news. Why? Dahil ang good news po ay God coming into the world. Na tayo po ang nangangailangan ng Diyos, ano po, siya pa yung umabot po sa atin, siya pa yung siya pa yung umabot ng kanyang kamay para sa ating kaligtasan. This is the greatest love story ever told. Marahil meron tayo sasabihin natin, yung love story namin ang pinakamaganda. Wala nang tatalo sa love story namin. Kung mag-asawa o kung magkasintahan. Na Brother Ruping. But this is the greatest love story ever told. God came into the world in the form of man
upang ang tao po ay i-reconcile niya sa kanyang sarili. Hallelujah. Praise God. Biruin mo po, siya pa yung mag-initiate po nito dahil alam po niya hindi natin kakayanin, hindi natin kaya, hindi tayo qualified. Tayo ay papunta doon sa kapahamakan at siya po yung nag-abot po nito ng kanyang kamay, inabot po niya, inoffer po niya ang kanyang pag-ibig. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Dumating ang Diyos. At tayo po ay sinasamahan ng kanyang pangalan ay Emmanuel, God with us. God coming into the world. That's the greatest love story. That's the good news. Ang tao po nahiwalay sa Diyos nung pong Christmas party natin. Nabanggit ko po ito. God loves us, but sin separated us from God. Ang kasalanan, hiniwalay po tayo sa Diyos. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ay tayo po ay mayroong pangwalang hanggang buhay. Last week po yata, parang natakot ako. Meron akong nakita sa Facebook. Meron pong ministry na ang kanilang ministry, they emphasize on the second coming of Jesus Christ. Pinakita po nila yung mga film na nawawala yung mga tao. Na merong mga naiiwan. Merong mga nawawala, merong naiiwan, nagkaagulo. Parang nag-isip-isip po ako. Tinitingnan ko yung puso ko sa sarili ko. Diyos ko. Sana po kaya manalakuan. Kasi ganito, kung ang isang mananampalataya, nung halimbawa ngayon, time ng grace ng Panginoon, hindi niya binigyan ng pahalaga ang kanyang kaligtasan at siya ay naiwan doon po sa second coming ng Panginoon, paano siya makakasigurado doon na pag naiwan siya, maliligtas siya? Kahit alam niya ang katotohanan. Paano siya makakasigurado? Kasi yon walang mahirapan ka nun. Mahirapan ang isang mananampalataya na kapag siya ay naiwan. Kasi kung nahirapan siyang maligtas dun sa panahon, kagaya ngayon, kung nahirapan siya ayusin ang kanyang Christian life, how much more na wala ang tulong ng Diyos sa kanya, yung great tribulation nararanasan niya, paano siya makakaligtas doon? Naisip-isip ko lang po yun. Pero sana ang buhay po natin ay tama. Ang puso natin ay tama. Binayaran po ng Panginoong Hesus. Ni-ransom po niya. Binayad yung kasalanan po natin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. He paid the price for our sin. He paid it with His blood. At kinansel po niya yung utang na hindi po natin mabayaran. Canceled po. If you believe in Jesus Christ, canceled ang utang natin sa kasalanan. But we have to make right our hearts before God. Ang Diyos na ito, siya po ang nag-extend ng kanyang kamay upang i-reconcile po niya tayo sa kanyang sarili. Even though we were deserving of death and punishment.
Kaya nga babanggitin ko ulit po si David, namamangha si David. What is man that you are mindful of him? Bakit mo kinibigyan ng ganong pahalaga ang tao? Panginoon, ang sabi po niya. Kasi po, ang tanong ito, kailangan ba tayo ng Diyos? Kailangan ba niya yung worship natin? Hindi naman. Mananatili po siyang Diyos. Hindi po siya malulungkot kung hindi tayo sasamba sa Kanya. I mean, self-existent po ang Panginoon, ang Diyos. He is God from eternity. At hindi po mababawas ang kanyang pagka-Diyos kung hindi tayo sasamba. He is God. Pero tayo, kailangan natin ng Diyos. Amen. Pero pinili po ng Diyos na siya po ang aabot po sa atin at i-offer po niya ang kanyang anak upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. He canceled the debt of sin. He offered His hand of reconciliation upang tayo na lang po ang magre-respond. Pero bantayan po natin ang ating mga puso. Ano po? Bantayan natin ang ating buhay. Ano po? This is surely good news to man. Ano yon? God coming into the world. Hallelujah! Dumating ang tagapagligtas at siya ang Panginoong Jesus. Ang sabi po, I bring you good news, and the good news is Jesus came. Pangalawa po, sa point natin, the good news is God coming into the world, and that good news causes great joy. Ang sabi po, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Matinding kagalakan. The good news will cause great joy among the people. Ang sabi po ng Isaiah chapter 9 verse 2, the people who were in darkness had seen a marvelous light. Nakita nila ngayon ang liwanag, yung mga tao na sa kadiliman, mga tao na hindi alam ang kanilang ang purpose ng buhay nila, mga tao na kung saan ang kanila pong patutunguhan ay kapahamakan. Ang sabi po ng Isaiah 9:2, they have seen a great light, marvelous light. It caused great joy kasi po God's rule will be completed. Ang righteousness po ng Panginoon will be established. Isaiah 9 verse 7, Isaiah 32 verse 1. And His people glorified. People glorified. Yung dati ng mga tao ay papunta sa kapahamakan. Ang sabi po, they will be glorified. Hallelujah. Kung minsan naisip ko rin, sa bagay, hindi mo na yun maramdaman. Darating ang panahon, kung di pa darating ang Lord, mamamatay ako. At kayo rin. Mamamatay ako na lang. Maisip-isip ko, pag nandun na ako dun sa sementeryo, panglimang araw mo na. yung mga uot, kinakain ka na. Yung internal organs mo, yung mata mo, etc. O siguro sa loob ng 3 taon, wala na. Palikabok ka na lang. No, hindi mo naisip yon.
Hindi pa darating si Lord. Pero salamat sa Panginoon. Dahil hindi po yon ang katapusan natin. Dahil ang Diyos, siya po ay nagplano na tayo ay mag-glorify. Na ang ating mga katawan ay muling babangon. At ang mga katawang ito ay din flesh and blood. Pagkos ito po ay glorified body that can last unto eternity. Nakasama ang Panginoon. Hallelujah. Biruin mo yan. Mamamangha ka talaga sa Panginoon. Mag-isip-isip ka, ako naisip ko, ganun nga, no? Pero maisip mo, ang Diyos nagplano ng mabuti sa akin. Ang Panginoon, magkakaroon ng, ang sabi niya, kung yung resurrection, kung siya ay nag-resurrect, tayo rin ay magre-resurrect. Ano po? Ganyan ang pinlano ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Ano po? Ang sabi po ng chapter 8 ng Romans, verse 17 to 18, now, if we are children, then we are heirs, tagapagmana, hallelujah, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. They are not worth comparing. Yes, marami tayong mga paghihirap dito, nararamdaman pa natin yon. Pero yung naisip ko lang pero wala ka nang mararamdaman doon. Pag naagnas ka na, pag kinakain ka na. Pero hindi po doon tayo matatapos. Dahil sinabi po ng chapter 18 ng Romans, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Hallelujah. Hindi ba yun magdadala ng great joy sa atin? Nagplano ng napakaganda ang Panginoon sa bawat isa. Great joy is experienced when we are made right with God. We were made right with God. Hindi po sa pamamagitan ng mga kakayahan po natin, ginawa po tayong matuwid ng ating Panginoong Jesucristo. No po? At ang kanyang church, ihaharap po niya, ihaharap niya sa Diyos na tayo mismo, ang church, ang kanyang bride. We were made right with God. At yun ang dapat magdadala ng kagalakan sa atin. Yung alam natin, yung katotohanan na ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, minamahal po niya tayo unconditionally. At siya yung nag-first move upang tayo po ay abutin. At kung minsan na kahit tayo po ay nawawala sa kanyang kawan, tayo pa rin ay hinahanap ng Diyos. Matandaan po niyo yung 100 na tupa. Nawala yung isa. Hinanap po ng Panginoon. Ang katotohanan at malaman natin ang katotohanan na God loves us unconditionally. It gives joy. Ang mga ito dapat magbibigay ng kagalakan sa ating mga puso. Ang katotohanan na ang Diyos ay dumating upang tayo po ay iligtas. Na tayo ay, ang relasyon natin ngayon ay restored sa Panginoon. Na tayo ay mahal ng Panginoon unconditionally. It should bring great joy in our hearts. Pero ito po ang tanong. What brings joy in our hearts? Yun ba? Ang mga yun ba ang nagbibigay ng kagalakan sa atin? More than enough na ba yun? Bakit ko po tinatanong, what brings joy in our hearts? Dapat sana ang joy natin ang Panginoon.
Siya ang lahat-lahat sa atin. And the Lord God is more than enough for us. What brings joy in our hearts? It should be Jesus Christ. It should be what He has done for us. Now, kung hindi po yon nagbibigay ng kagalakan sa atin, what gives you joy? I hope that we do not crave for any of the pleasure of the world. Baka yun ang hinahanap po natin. Sana huwag naman. Ano po? And I'm hoping and praying that we do not crave for any of the pleasure of the world because that will deprive us of the joy that is in Christ. Pag hinahanap po natin ang kagalakan other than Christ or happiness other than Christ, we will not experience the joy that is in Christ. Na sinabi po ng angel. What gives us joy? Sana si Kristo. Ang joy natin. Ang source ng joy natin. Sana wala po tayong secret love for the things of the world. Secret love for the things of the world. Sana wala. The things of the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sana sa ating mga buhay, Christ is more than enough. And He is our joy. He is our joy. Inulit ko pong pinapanood yung sa Netflix, yung Paul the Apostle. Mamamangha ka po dun sa mga, at yan ay nakasulat po sa history, mamamangha ka sa mga mananampalataya. Mga tunay na mananampalataya. Ang lahat-lahat sa kanila ay ang Panginoon. Amen. The good news of God coming into the world and the benefits that goes with it. Ang dami nating benefits nga sa Panginoon. That should give joy in our hearts. Amen. The good news, God coming into the world. The good news causes great joy. The good news brings glory to God. Ang sabi po ng Luke chapter 2, same chapter, verse 14, ang sabi po ay, glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those on whom His favor rests. God coming into the world, Jesus Christ coming into the world, brought glory to God. Wala pong effort o lahat po ng effort ng tao to reach out to God did not satisfy God. Kasi po makasalanan yung tao. Ang gusto ng Panginoon, perfect sacrifice. Holy sacrifice. Paano tayo mag-offer ng holy sacrifice? How can we sacrifice ourselves? We are not worthy. Tayo mismo, hindi nga natin kayang bayaran yung kaligtasan po natin. Nangangailangan tayong tagapagligtas. Lahat ng effort ng tao, they are all in vain. Ang sabi nga po ng Isaiah, lahat po ng effort, mabubuting gawa, to reach out to God, they are like
filthy rags. Filthy rags. Maruming basahan. Sabi ng Isaiah. Walang hindi masatisfy ang Panginoon sa effort po ng tao. What satisfied God? Yung pong perfect sacrifice, and the perfect sacrifice was Jesus Christ. At ang sacrifice na yon was enough, more than enough. Ang sabi po, once and for all lang ang sacrifice na yon. Once and for all. Nabanggit ko yata ito na ano po. Bakit once and for all? All, pati po yung mga nauna kay Jesus Christ. Sina Moses, sina Abraham, lahat po ng mga naghihintay dun sa pagdating ng tagapagligtas. Ano po? Lahat mga naghintay na mga yon, they will be saved because they believe in Jesus Christ. No other name given under heaven. Si Jesus lang po. They look forward. Tayo naman, we look backward. The center is Christ. The center is Christ. Jesus coming into the world, offering His life as a perfect sacrifice for sins, pleased God. It pleased God. And I will be righteous in front of God because Jesus paid the price. He was the sacrifice for my sins. Maalala po natin yon sa araw ng Pasko. Ito po ang nagbigay it satisfied God. It brought glory to God. Ano po? At ito po ang maging goal ng buhay po natin. Ang Panginoong Hesus nagbigay ng kapurihan at karangalan sa Diyos na satisfy po niya. This should be the goal of our lives. That God is glorified with our lives in everything that we do. Ang being po natin, tayo, being. Ang being po natin, hindi lamang po yung doing. Our being and doing should honor God, should give glory to God, just like the gospel. Kailangan po nating sumamba sa Diyos in every area of our lives. Hindi lamang salamat sa Panginoon sa corporate worship, when we sing, when we pray here, when we listen to the Word of God. Ang kabuang pong ito ay pagsamba sa Panginoon. Ang sabi po ng Psalm, let us bow down in worship. Sumamba tayo sa Diyos, magpatira pa tayo sa Panginoon. Salamat sa mga panahong ganito na tayo po at tuwing linggo ay tayo nakakasamba at nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Pero kada linggo lang ba ang pagsamba? Hindi kaya ito ay dapat araw-araw. Ito po ay lifestyle po natin. Sabi ng Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him, through Jesus Christ. Worship the Lord in every area of life, every day. Amen. Every day. Sa ating pong mga pagtatrabaho, it should bring glory to God. Sa ating mga ginagawa, kung minsan na ayaw natin, minsan ayaw natin mga ginagawa natin. I mean, hindi tayo nag-enjoy. Bawa,
Kabataan, pinaghugas ng pinggan. Hindi yan mag-i-enjoy hugas ng pinggan. Estudyante, daming babasahin, gagawa sa research. Struggle yan. Pero may paalala ang salita ng Diyos. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to God, the Father through Him. Anong ibig sabihin po nito? Our lives should bring glory to God. Amen. Magbigay ng kapurihan at karangalan ng ating buhay sa Panginoon. Ano po? We should not bring disgrace to the name of the Lord. Ulit. We should not bring disgrace to the name of the Lord. People look up to us. Pag tayo nadapa, ay naku, nakatingin sa atin mga yan. We should not bring disgrace to the name of the Lord. Tayo po ay, binanggit ko kanina, tayo ay nasa biyaya ng Diyos. Tama po ba? Biyaya po ng Panginoon. Kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kaya tayo naligtas. At tayo po ay under doon. We are under the grace of God. But even though we are under the grace of the Lord, hindi po ito lisensya upang tayo po ay magkasala ng magkasala. Alam natin na sa ating paglapit sa Diyos ay patatawarin tayo ng Panginoon. Pero hindi po iyon magiging lisensya. Gagawa na tayo ng gagawa ng kasalanan. We are under the grace of God, but it is not a license to sin. Isipin po natin ang ginawa ng Panginoon para sa atin. And then, pag maisip po natin yun, ay makapamuhay tayo para sa glory ng Panginoon. Amen. O kaya, isipin natin, baka maiwan tayo. Ako po, ayokong isipin po yun eh. Because we are, we are sure of our salvation. Pero kung minsan, yung buhay natin ay, yun nga, napapalayo at kung minsan ng tao, tayo, matigas ang ulo. Isipin natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ang ganyang ginawa. Balikan po natin yung cross. Balikan natin yung unang pagdating po niya. Para doon sa pangalawang pagdating niya, ay kasama po tayo. Amen. Our lives should be a reflection of the good news. Bakit ko po nasabi yun? That our lives should be a reflection of the good news. Kasi po ang first point natin ay God coming into the world. Ano po ba yung rason? God coming into the world. Is it not His love? For God so loved you. Our lives should be a reflection of the good news. Ibig sabihin, ang buhay natin should speak of the love of God. Amen. Doon po sa pelikulang doon sa Paul the Apostle, nagugulo sila eh. Meron silang group of people, dahil kung may persecution, sila po magkakasama. Meron silang pinatay na batang Kristiyano.
Ang gusto ng iba, maghiganti. Yung parang mag-rebel, di ba? Yung parang pag may makita silang mga sundalo, papatayin nila. Ganon. Hindi nila alam. Meron silang mga usapan, mga from among themselves. Pero alam po ninyo, sabi nila, there is only one way. And it is the way of love. Ganon po talaga tayo. Dapat. The way of love. The way of love. Pinagkakatiwala lahat sa Diyos. Our lives should be a reflection of the good news. It should speak of love. And it should speak that Jesus Christ came. Makita nila sa buhay natin ng Panginoong Jesus ay dumating. Nag-o-offer ng kaligtasan. Our lives should be a reflection of the good news. It should cause joy to other people. My life should cause joy to other people. Your life should cause joy. Our lives should not cause trouble and pain to other people. Amen? Ulitin ko po, our lives should not cause trouble and pain to other people, but should cause joy in their hearts. It's a reflection of the good news. Our lives should be a reflection of the good news. Why? Because it should bring glory to God. Our lives should bring glory and honor to God. Amen. Kung minsan wala po tayong mga kakayahan, hindi tayo nabigyan ng mga kakayahan o kaya ng ganon karaming kayamanan. But God has called us to bring glory to Himself. Glory to His name. At ako po'y naniniwala na when our lives reflect the good news, it is a life worth living. Ano po? Worth ay pinamuhay ang buhay ng isang tao na nagre-reflect ng mabuting balita. Dahil nandun, nagsasabi ito ng pag-ibig ng Diyos, nagsasabi ito ng, nagkukos ito ng great joy sa mga tao. Hindi lamang sa Kanya, and it brings glory and honor to God. Ay pong lahat ay tumayo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear, the hour of first belief. My chains are gone,
My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endured. My chains are gone, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. You are forever. My chains are gone, chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy rain, unending love, amazing. My chains are gone, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, Savior, ransomed me, and like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Salamat, Ginoo, kay Maya pabalita. At iti apin niya ing pamanyatang na ning kay kaming Ginoong Jesucristo keti para di na kaming biyalanangga. At ini mamiyayang kagalakan kareng puso at mamiyayang kapurian karangalan kay ka. Salamat po. Anyawaran mi Ginoong Diyos na hining gospel, hining glad tidings, maging reflection na po ning kaya kaming biye. Na Ginoong Diyos, kapamilat tanda po din kaya kaming biye. Panamdaman da, deng tao, porang makapaligid kaya kami.
ing lugod na ning kaya kaming Ginoong Jesucristo. Ning kaya kaming biye Ginoong Diyos. Mag-cause lang kagalakan. Maging dahilan para magatin lang kagalakan. Ding tao, uling tuturo nila Ginoong Diyos. We point them to Jesus Christ. Salamat po, Ginoo. Narinig biya nga reni. You can cause them, Lord God. You can cause this life to give glory and honor to your name. We continue to humble ourselves before you, O God. Pangunahan mo kami po. Lord, salamat po at dintang iyang maya pabalita kaya kami. At kailangan miyang tanggapan. Magdesisyon tanggapan. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. Patuloy iparanas mo, Ginoong Diyos, rin kaya kang presensya, rin kaya kang anak. Salamat po, Ginoo, ng anak mo na ito, ngeni, para makiramdam ng kaya kang amano. Lord, patuloy mong iparanas kaya kami, rin kaya kang kapangyarihan, at rin kaya kang presensya. Salamat po. Salamat po. Ring deng panahon at oras, abibiyemi po para kaya kayo, they are not wasted because they are well invested time. Salamat po. Salamat po. We honor you, Lord. We thank you. Panginoon, ang inyong pong mga anak na naririto, pagpalain mo sila, maranasan ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po.